Nagtungo ang Navotas Police sa ospital para kumpirmahin sa biktima kung ang lalaking nakita sa CCTV ang nanakit sa kanya. Siya may gawa sa iyo ng ganyan? In-invite namin itong suspect natin. Kasama rin yung mga bata, yung pinsan ng ating victim. And while doing yung testimony, kasama rin naman yung magulang ng suspect natin para makuha yung detalye kung kailan niya last nakita itong ating victim. So habang nandito, nakuha namin ng picture and then yung team namin na isa, pumunta naman sa hospital. Nagkataon talaga na nagkaroon na ng malay yung bata. Hindi nakapagsalita yung bata eh. So, pero nakakausap mo siya, nakikinig kung sino ang nanakit sa kanya. Nang makumpirma sa bata na ang lalaking ipinakita ng PNP ang siyang nanakit sa kanya, sa parehong araw, inaresto na ng Navotas Police si Raven John bilang suspect para sa sinapit ni Francis. Ikaw ay inaaris na sa sala, frustrated na ito. Ikaw ay may karapatan ng makinig sa walang tulog. Naman ang sabihin na maaaring malimit naman po sa kahit ng mundo. Naintindihan mo ba ang mga Nakakarap siya ngayon sa kasong frustrated murder. Estudyante siya hanggang high school, parang grade 10, tapos huminto na. So hindi na siya nagtatrabaho kasi 20 years old na siya ngayon. Based sa record natin sa PNP, wala siyang case na ina-file sa kanya. Ilang beses ding sinubukan ng resibo na kunin ang pahayag ng suspect pero tumanggi siyang magbigay ng kanyang panig. Humarap sa resibo ang nanay ng suspect. Nanindigan siyang inosente ang kanyang anak habang walang matibay na ebidensyang makapagtuturo na siya ang may sala. Hanggat na may depensa yung anak ko at magpapatunay na wala siyang kasalanan, sa ngayon pa naman naglilitis pa naman ng kaso kung ano talaga yung tunay nangyari. Naghahanap din kami ng kasagutan sa mga bagay na yun. Pero makikipag-kooperasyon kami kung kailangan magbibigay na kung ano mang maging resulta ng paglilitis sa kanyang kaso. Depensa rin niya, 5 taon nang may iniindang kondisyon sa pag-iisip ang anak. Hindi po yan nananakit po talaga ng bata. Kayo ho ba'y naniniwala na involved siya rito sa kaso na ito? Hindi po ako naniniwala sa ganong unless po yung CCTV po na footage na nakita doon. Appearance lang po. Wala naman pong violente siya yung ginagawa na hinihila niya yung bata o sinasaktan niya. Kasi napakalambing po talaga niyan sa mga bata. Mahilig po talaga makipaglaro. Sa kabila ng meron siyang mental health condition, hindi po talaga siya nananakit. Sa ngayon, wala pang opisyal na dokumentong ibinigay sa resibo na magpapatunay sa depensa ng ina ng suspect. Ano yun, may papel kang hawak, ma'am? Meron po kami, pero sa ano po kasi yung ganong sistema ng anak ko, nasa priblihe po yung ano. Okay. Nasa intensive care unit pa rin si Francis. Nakatubo at patuloy na lumalaban para mabuhay. Diyos na po bahala. Para sa akin, Panginoon, buhay mo pa yung anak ko kasi gusto pa niya mabuhay. Sabi ng mga doktor, pag kinaya niya yung mga treatment, mapalakas si Francis, nakayanin niya. Kasi ngayon, sir, critical yung bata eh. Pero alam ko, kakayanin ni Francis, malakas si Francis. Ayon sa kanyang doktor, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga transplant specialist para sa mga susunod na operasyon ni Francis. After ho ng second surgery, since yung bata wala na ho siyang maliit na bituka, no? Sobrang importante ho kasi nung small bowel natin, no? When it comes to immune response and sa nutrition. Ngayon ho, yun ho yung nawala sa pasyente natin, no? Actually, bibihira ho yun na matanggalan ng buong ganun. Ang pinaka-goal ho natin sa time na to ma-stabilize yung pasyente, mabuhay siya, ma-prepare siya kung sakaling maging candidate siya for transplant. Umaasa si Jemuel na sa huli, papanig ang hustisya para sa malagim na nangyari sa kanyang nag-iisang anak. Gusto ko sabihin kay Francis na pagpatuloy niya lang yung paglaban niya. Mahal na mahal namin siya ng mama niya. Kapit lang, walang susuko kasi hindi ka sumuko na hindi rin kami susuko. Kumbaga tutulungan ka namin na makamit yung hustisya. Pangako yan, nak. Kung sino man ang nais mag-abot ng tulong sa pamilya ni Francis,
para sa mahaba pa niyang gamutan sa ospital. Maaari kayong magpadala sa account na ito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel